Dito tayo sa Bustos. Ah, hindi ka na. Wala ka pong lapit. Nga pala. Tinanggal ko muna. Dito po tayo sa Bustos, dito sa bypass. At ngayon ay magfi-feature tayo ng farmer na nag-aalaga ng hito. Kasama natin yung mga taga Santi Feeds. Be-breakfast lang muna tayo bago tayo pupunta doon sa farm. Itong restaurant na to lagi namin kinakainan pag nadadaan dito sa bypass. Ano in order nyo? Bangus ko dahil ayoko ng karina. Kasi pa. Bangus na ano? Paksiw. Ay ako. Ikaw Justin. Ate, Bicol Express daw. Puro bawal. Gusto po. Bangus na lang din. On the way na tayo sa farm. Natapos na tayo mag-breakfast dito sa bypass. Punta na tayo sa farm. Ang i-feature natin ay farmer ng hito. At long time ago, kagawa na ako ng feature about hito farming doon pa sa old channel ko, yung Pinay How To. Tapos sila Santi Feeds din yung tumulong sa akin to identify yung farm na pupuntahan. So ngayon sila rin yung kasama natin ulit. Nung time na yon may problema yung hito industry. Ang problem nila, walang sa tagal na panahon na yung African hito ay kinoculture, yung genetics niya pababa na ng pababa. At wala silang ma-import na bagong breeder na galing ibang bansa kasi I think nakaban yata yun sa Philippine government. So yung mga farmers, ang ginogrow lang nila ay kung ano yung available na dito sa Pilipinas. So ang tendency, habang patagal ng patagal, paliit ng paliit yung yield, palit din ng palit yung isda. So kailangan talaga nilang i-cross yun, pero wala ngang pagkukuhanan ng i-cross. So I think that was 7 years ago or more. Titingnan natin kung yung problema na yun ay yun pa rin yung problema ng mga naghihito dito sa Pilipinas, particularly dito sa Bustos. Ito rin po yung pinuntahan ko na farm 7 years ago para dun sa Pinay How To na YouTube channel ko. Ito po yung mga truck na pang-deliver nila. So nakakarating sila ng Region 2, Region 1, doon sila nagdi-deliver ng hito. Kasi basically, Ilocano yung malakas mag-consume ng hito. So ito yung garahe niya. Meet natin sila. Morning po. Morning po. Hello, ma'am. Pasok po. Apo. Nakarating na tayo dito dati. Before yata. Oo. So kahit ganito na lang siya, huwag nang sumandal. Yan. Wait lang. Apo. Kasama po natin si Sir Martin Angeles dito po sa Bustos, Bulacan. At si Sir Martin ay considered na hito magnate. Tama, sir? Yes. Okay. So, Sir Martin po ay na-interview na natin dito sa lumang channel ko pa po dati doon sa Pinay How To. At na-feature ka na namin doon, sir, yung pinakita mo yung hatchery. At na-discuss din natin yung mga ibang mga problema ng industry. Yes. Yun. Kumusta po yung hito business ninyo sa ngayon? Sa ngayon po kasi yung hito business ganun pa rin. So far, so good pa rin. Tumatagal lalong gumaganda ang takbo. Although may mga problema po tayo na laging kinakaharap pagdating dyan sa hito industry. Sabihin na po natin yung masyadong mataas na po ang ating mortality. Mataas gawa na. ng
marami na po yung masyado yung mga predator na dumarating dito sa atin. Dati, di ba, yung mga sea eagle lang, yung mga kalapating dagat. Tapos, lately, nagkaroon ng bakaw bengi, nadagdagan pa ng mga, yun ang mga predator. Ngayon, may mga igat pa na dumami na rin talaga. Pero dati, sir, di ba, isa sa problema nyo na yung wala kayong may cross para ma-upgrade yung... Wala. No? Sa ngayon, wala pa rin. Wala Hanggang pa rin ngayon, ang problema pa rin yan. So, dahil hindi ho tayo makapag-import ng... walang importation. ng breeder. Siguro, yan ang isa sa magandang tutukan ng mga kamukhaan yung malalaking kumpanya ang makapag-import din ng mga breeder sa ibang bansa para ma-cross po natin sa breed ng hito natin at present. Oo. So, di ba ang inaalaga natin is yung African hito? African. So, yun, nung araw kasi malalaki yun talaga. So, kumusta po ngayon? Malalaki pa rin naman. Tingin ko malalaki pa rin, pero parang hindi siya kasing lakas lumaki nung dati. Parang Hindi na dati, siya yung lakas. Oo. dati kasi 3 months lang, talagang magugulat ka na pagka nasustain mo siya sa feeding. Ayan na, ang ganda-ganda na. Ang laki Ngayon na. po, ilang months na Mga po tayo? 4 to 5. 4 to 5 months. 4 to 5 months. So, yung 1 to 2 months na yon, malaki ho ang ang difference doon sa potential income. Siyempre, malaki ang difference nun. Kaya nga lang dati, ang hito naman ng panahon na yun, nasa 40 lang. Ngayon, 100 na ang farm gate dito. Ang farm gate. So, lumalaban pa rin kahit na medyo humina ang recovery, tumaas yung pagkain. Tumaas naman din yung hito, kaya... Bakit, rin, ano kaya po pa rin sir sa ang ganun. ano po ang consideration, bakit ho tumaas yung presyo? Dahil sa inflation siguro or- sa dami ng naghahanap na rin ng supply. Yung demand natin lumakas na. Lumaki yung demand. Unlike dati na ang demand talaga, ilang lugar lang dito sa atin yung mga... Marunong kumain. Oo, ngayon naturuan na natin yung mga tao na kumain, natikman na nila kung gaano kasarap yung hito. So, lumawak talaga yung area ng obra nating pagmarketan. Nung araw po, na-mention ninyo na ang deliveries ninyo madalas ay Region 1 at saka Region 2. Kasi nung araw pa, yung mga Ilocano, yung marunong kumain ng hito. Sa ngayon po ba, ganun pa rin? Or Ganun pa rin naman. Kaya lang, Metro Manila, malakas na rin ang market. Malakas na. Pangasinan, malakas na rin ang market. okay, Sabihin natin sa Megaling Cavite, Laguna, malakas na rin lahat ng malakas market. na. Oo. Dati, hindi naman yan pinapansin sa lugar na yan. At siguro nasabay pa rin naman yung isdang dagat na medyo limited na rin naman ang supply na dumarating dito sa atin. At yun naman sigurong mga isda na talaga namang lagi nating kinakain. Galunggong lang, magkano na ngayon ang galunggong? Magkano ang kilo ngayon ng galunggong? Yung galunggong, pagkain lang ng hito dati yan. Nung araw. Nung araw. Ngayon ang gano'ng galunggong? Siguro 140, 150 isang kilo. Aha. Paano gagawin nyo? Kung ang hito 100 lang, saan sila lalagay? Ang galunggong, pagkain lang ng hito talaga before. Oo. Ngayon na nga lang hindi siya nagagamit, sa kadahilan wala naman supply. So, yun ang number one na reason. Maliit yung supply, lumaki yung demand. Oo. Kaya tumaas na rin ang presyo ng Tumaas ang aming farm presyo. gate. Hindi ho ba dumami ang mga racers? Ang Marami. katulad niyo? Marami rin. Oo, nag-times 10 na. Nung araw, yung 7 years ago, times 10. So, nagkaroon kayo ng mga competitors din? Dumami na talaga. Marami na. Kaya lang, kulang pa rin ang supply namin. Kulang So, pa rin. palatandaan na marami na talaga ang demand. Di ba? Oo. Dumami ang demand, kaunti ang supply, ang result, tumaas ang presyo ng hito. Okay. So, bukod po doon sa pinag-uusapan natin na kalagayan ng industriya ng hito dito sa Pilipinas, ngayon po ay mas aalamin natin sino si Sir Martin. Sir, okay lang ba yun? Okay lang. Pag-usapan naman natin yung Buhay natin. buhay ninyo. Simulan mo natin from the very beginning. Ay, pwede po. Pero pwede ho, sir, na habang nagkikwentuhan tayo, umikot na tayo. Okay lang. At sige po. Sige. Tuturo nyo na kami dito, sir, sa compound mo. Okay, sige. So, ito yung mga truck mo na ginagamit mo for delivery. Nasa likod. Yan, okay din. Mga Ito, truck din naman truck. natin yan for delivery yan. Okay. So, gaano kadami, sir, ang truck mo? Ang truck sa ngayon, nasa 20. 20? Yun yung ginagamit natin pan-deliver ng mga angkuhan natin sa Sante, ng mga
Ng feeds. Oo. Ito ang mga truck na pinambibiyahin natin ng feeds para Ng ipakain feeds. natin sa ating I see. alaga. Ang Sante po yung company. Pero yung pangalan ng feeds nila ay Tati Feeds. Yan po yung feeds nila for aqua. Sige sir, ever since taga dito ka sir? Yes. Pwede mo kaming kwento ka ng paano ka nag-umpisa sir? Sa business. At sa business, nung Ah, araw ba ganito ka na? hindi. Kami ay 12 magkakapatid sa isang mahirap na pamilya. Ang father ko ay magsasaka. Ang mother ko naman ay nagtitinda ng mga ulam, mga kung ano lang na ubrang pagkakitaan. Paano mabubuhay ang 12 magkakapatid? So, ganun kahirap ang aming buhay. Hanggang sa ang kapatid ko ay matatalino yung mga kapatid ko, mga scholar, nakapagsimulang mag-aral. Yung aming panganay ay civil engineer Nasa Valenzuela City siya. At siya yung kaana-anahang nagtapos na sa kahit na anong hirap, hindi niya alintana. Kahit na ano ang hirap ng buhay ay pinagtitiisan. So, ganun namin nakita yung kanyang pagtsatsaga. At siyempre, minsan kasi kung ano yung ginagawa ng matanda, yun ay susundan ng bata, di ba? So, pangatlo ka sa 12 na magkakapatid. Yung aking kapatid ay accountant naman. Yung pangalawa? Yung ate ko. At ako naman, siyempre sa hirap ng buhay, nagbakasakali. Ako ay DBM, Doctor of Veterinary Medicine, na nagsimula ako mag-aral sa dating Gregorio Araneta University Foundation. Yung Lasal na ngayon. Pero ako ay nag-graduate sa Dr. Yanga Francisco Balagtas College. Yung kasing kursong veterinary, yan yung, di ba, alam natin yung mga parang doctor on call, yung mga may sakit na hayop, pupuntahan mo. During that time, 5th year pa lang nag-practice na. Ang tawag sa amin doon illegal practitioner. Kasi hindi ka pa board passer, magagamit ka na, siyempre. Pagkatapos mo mag-aral, di ba, mag-board passer, mag-board exam ka. Pag ikaw nag-board exam at nakapasa ka, doon pa lang masasabing hindi na illegal hindi pa illegal yung pagpa-practice mo. 5th year college pa lang ako, siyempre kailangan mag-aral, kailangan may pantustos. Yun, lumagay ako doon sa malapit sa aming bayan, dyan sa Balagtas, ito ay Bustos, para makapag-aral at the same time, pag-uwi ay makapagtrabaho or bago pumunta sa eskwelahan magtrabaho. Ano ba yung mga trabaho? May sakit yung aking baboy, baka bramuntinan. Siyempre kahit paano meron kang income. Hanggang sa siyempre, dumami ng dumami, nakakilala sa'yo. Although nag-aaral ka pa, nakita naman yung galing mo. At nakita naman napapagaling mo sila. Through experience na rin at pinag-aralan at tanong din naman sa mga eksperto, naging tama naman lahat ang direksyon. So, ganun kahirap yung aking pinagdaan hanggang sa makagraduate ako at magkaroon ng sariling family. Siyempre, may sariling family ka nga. Yung pa rin naman ang gagawin mo, mag-illegal practice. At Hindi the ka same pa time, nagpasa ng board noon? Hindi pa nakakapasa ng board. Hanggang sa dumating na yung punto na talagang gano'n na karami yung ating mga parokyano, maraming tayong farm na hawak. Pero hindi pa tayo nag-board exam. Ibig sabihin illegal practice pa rin. So, dumating ako sa punto na hindi na ako nakapag-board exam. Dahil ang tingin ko, Hindi na kailangan? hindi naman masasabing hindi na kailangan. Pero pag binitawan ko itong oportunidad na ito na lahat ay hawak ko, siyempre, makakakuha ng ibang vet sila na ubrang mag-manage, mag-handle lang ng mga farm. Pagka-graduate ko board, ilagay natin sa nakapasa ako sa board exam, saan uli ako mag-uumpisa? Wala na akong mahawak ng farm. Board passer ako. Ano ang tendency? Mag-apply ako sa mga company na kung sakalit ikaw ay pala rin, matanggap. Kung hindi ka naman pala rin, hanap ng iba. Ganun lang. So, tinimbang ko, okay na ako siguro itong life ko na to na ang aking trabaho ay nasa field Field ang aking trabaho. Dito na dumating yung paghihito, yung parang sabihin natin pagkukulture. Nag-try ako, ang aking ginawang puhunan, yung kinikita ko na sabihin natin na 500 araw-araw, 300, 400. Kasi may daily na dumarating na dahil may hawak ka ng mga farm. Sinong nag-introduce sa'yo ng hito?
Meron akong kaibigan dyan sa kabila. Okay. Si Francis Gabriel na kaibigan ko talaga siya. Medyo may edad sa akin. Okay. Sabi niya, ba't hindi natin subukan mag-alaga ng sabihin natin na hito kahit na kaunti para masubok naman natin kung kikita tayo. So, yung aming talent, pinagsama namin. Nung pinagsama namin aming talent, nakita namin na maganda naman yung kinalabasan. At yung maganda naging kinalabasan, kumita. So, nag-expand kami na nag-expand. Until sa time na, yun na, naging biyahero na ako ng mga pagkain. Para ipakain sa aming mga alaga. At yun namang mga tawag dito, yun namang mga alaga namin ay siya ang nangangasiwa. At the same time, nanggagamot pa rin ako ng mga hayop. At doon naman sa ginagawa naming hayop, doon din naman kami kumukuha ng income na ipinantutustos doon sa aming pag-aalaga. Ngayon, hanggang sa dumami ng dumami yun, naging isang butas, 2 butas, 1 hektarya, 2 hektarya. At sa ngayon, 33 hectares na po kasi yung aking pinagkukulturan. Wow. So, gano'n na yung naging, gano'n na yung ating naging sitwasyon. At tuloy pa rin ang buhay. Sir, puntahan natin yung yung farm. Okay. Ganito kadami yung sasakyan ni sir. Lahat yan nanggaling sa hito. Punta tayo ngayon sa isang area nung ilan Justin? 32 hectares? 30? So pupunta tayo sa isang area na nung sinasabi niya na 30 hectares, isang portion lang yung pupuntahan natin. At papakita niya sa atin yung operation niya ng hito. At the same time, meron din pala siyang panggaseous. I think yun yung ibang truck niya. Oh. Kita mo? Doon sa likod. I-ano nga natin konti. Pakita lang natin. Ayan. I think mga sa kanya yan, mga sasakyan na yan. Ayan o. Sige pa. Sabi siguro ni Sir Dennis sa likod. Ano bang ginagawa nila? Ayan. Wow. So yan po, yung mga truck. Dami. So 20 na trucks po yan. So probably nakabiyahe yung iba. Yan. So talagang hito magnate talaga si Sir. Isa sa mga pinakamayaman na farmer dito sa Bustos. And probably the whole Bulacan. Pero hindi natin alam saan sila pumunta. Hintayin naman tayo siguro pag may kanto. So, andito na tayo sa isang farm ni Sir. Isang farm. Several farms ito. Ito lang yung isa. Sir, so ito yung isa sa area mo. Oh, ito. Isa sa Okay. area ko to. Ilang hektarya itong area 5 na lang to. 5 hectares. 5 hectares Itong lang. area ko na to. Oo. Ito pinakamaliit mo. Usually, puro ganito halos eh. Okay. Okay, sir, gusto ko lang balikan yung kwento mo. Na sinabi mo kanina ay nanggaling kayo sa isang mahirap na pamilya. Bigyan mo nga ako, sir, ng detalye ng mga hirap na dinanas mo. Kami kasi, ang buhay namin eh, parang isang telenovela na ang tingin happy ending eh. Okay. Nagsimula sa mahirap, 12 magkakapatid. Imagine mo, yung 12 magkakapatid. Paano mo pag-aaralin? Paano mo papakainin? Pakainin mo lang yung 12 eh. Mahirap na. Mahirap na. Kaya kami, merong ganito kalaki, may ganito kalaki, may ganito kalaki. So, di ba? Ganon yung aming buhay. Pag inano mo kasi yung hirap ng buhay, parang hindi ka na makakaahon. Kaya lang, siyempre, marunong talaga Panginoon Diyos eh, di ba? Pangalawa, kailangan siyempre, sipag at tiyaga. Paano nakapag-aral? Sabi mo nga, pang-tuition fee lang. Yun, no. Paano kayo nakapag-aral? No, yun, no. Yung kasi nga... So, nagpapakain sila? Oo. Yung kasing, ako, yung pinag-aaralan ko kasi, parang State University yun eh, yung Gregorio Araneta University Foundation. So, ang doon, ang tuition doon, napakamura lang. Mura lang noon. 600 lang, isang semester dati. At ang baon ko naman, 200 pesos per week. Per week? Per week? Per week. Doon ka nakatira? Yes, Oo. Ang amin na mga kwarto doon ay ang tawag doon ay
Oo. Hindi naman Bed space, ganyan. bed space lang kami. Yung sama-sama kayo. Ang akin naman isang buwan na Dito tayo, bayad sir, sa para ano? tinitirhan ko ay Para background natin yung mga isda. Ayan. Ano, sir? ang bayad ko naman doon sa tinitirhan ko ay 150 pesos isang buwan. Isang buwan. So, in a week, nagkakaroon ako ng gastos na 200. Mm. In a month, magkakaroon ako ng bayad doon sa aming boarding house na 150 per Oo. month. Kami na yung naglalaban ng damit namin. Oo. Kami na yung lahat. So, ibig sabihin, ganun talaga kahirap yung pinagdadaanan dahil ganun yung kagustuhan mo na magawa mo pag-aaral. Mm-mm. Itong nangyayari sa likod natin ngayon ay panggaseous po to, sir, no? Panggasos yan. Cream dory. Cream dory. Pag ano na, fillet na cream dory na tawag. Cream dory siya. Mm-mm. So, bukod bungo sa hito, may cream dory rin si sir. Yeah, Ito bang cream dory at saka hito, medyo magkahawig ba yung cultural management? Hawig na sila. Ng Hawig. Ang cultural management. Kaya nga lang, ang yan, kailangan i-harvest natin siya ng minimum 2 kilos pataas. Unlike doon sa Hito. na 3 pieces, 4 Per pieces, kilo. o 5 pieces per kilo, pwede mo nang i-market. So medyo malaki puhunan lang dahil times 3 ang Mas matagal. kailangan puhunan. No? Oo. Times 3. Pero maganda rin ang presyo. Sa ngayon, farm gate namin, 76 Mas per kilo. per kilo, less 3%. Okay, going back, sir, dun sa kwento mo, nung nagka-college ka. So yun yung buhay namin. At ako nga, totoo minsan pag naaalala ko, natatawa ako na nangyari minsan sa buhay ko yung kasing bigas dinadala namin sa Manila, sa boarding house namin para ipangsaing namin. Dito nang gagaling sa Bulacan kasi dito hindi nabibilihin, pwede mo na mahingi. Dahil puro agricultural dito dati, ang daming mga may palay dyan na pwede magbigay sa'yo. Ito na yung pambigas mo. Baunin mo sa Manila at ng ulam na lang ang problema mo. Natatawa nga ako pag naaalala ko na minsan nasunog yung bus na sinasakyan ko. Nasunog sa puwet, takbo kami sa PNCC pa dati, takbo kami, sunong-sunong ko yung bigas. So, pag naaalala mo yung dati na buhay mo, para makatapos ka, tapos ngayon ay ganyan ka na. Para bang nakaka-inspire din namang isipin. Kaya lang, siyempre, yung kwento, minsan ay paniwala ng iba. Dahil kung ano tayo ngayon, dati, parang ang layo na ng difference Di ba? Oo. Ikaw ba mismo, sir, nakita mo na darating yung araw, mararating mo yung kinatatayuan mo ngayon na isa sa pinaka-successful? Pinangarap. Pinangarap Pero mo. hindi ko masabi na darating, di ba? Kasi from bottom to top di ba? Oo. Yung mga pagpapakasta ng baboy sa mga backyard, di ba? Imaginein mo. Wala pang AI noon. Wala pang akong artificial insemination. wala akong sasakyan para i-transport yung bor na yun. Para Anong ginagawa mo? Nahata ko lang. Tinareng ko yung Hatak baboy ko. lang Marunong makasama hinahata ko yung baboy ko, kasabay ko yung mga estudyante, patungo sila sa eskwela. Ako naman, patungo sa destinasyon ko, kung saan ko dadalhin yung aking alaga para makakasta. Noong panahon na yun, nung nagsimula ako, 200 pesos hanggang 250 lang ang anuhan sa kastahan, ang bayaran. Ang bayaran. Tapos, yun, napagtyagaan hanggang sa makabili ng sariling owner, makapagpagawa ng second hand na lagayan ng bor. So, sa ganun lang naman umikot yung buhay. Hanggang sa dumating nga, inintroduce na yung hito, nag-try, meron akong kapartner na siya nangangasiwa. Ako naman, dire-diretso sa panggagamot. Ako yung bali pinanser pa pinanser pero wala namang pera Noon naman kasi medyo maliit lang naman yung puhunan noon. Puhunan at saka maliit lang yung alaga namin. Siguro mga 100 square meter lang. Parang trial and error lang. Sir, noong ikaw nakagraduate na at ikaw ay dala-dala mo yung bulugan sa kalsada. Graduate ka ng veterinary medicine. Hindi ka ba nahihiya na naglalakad ka lang? Hindi naman. Kasi pagka medyo gusto mo talagang gawin yung ginagawa mo at malinis naman yung hangarin mo, wala akong nakikitang dapat ikahaya. Ganun yung aking prinsipyo sa buhay. Yung pagiging vet, napunta ka sa hito, hindi ba masyadong malayo yon?
Medyo malapit pa rin kasi Malapit pa rin. agriculture pa rin naman Okay. yun, di ba? Sige. oo. Medyo may relasyon pa rin. Pero hindi ko naman tinigilan kasi yung Yung pagdating paggagamot. hindi ko pa rin tinigilan yun hanggang sa yung Yung sa illegal, ano, practice. At meron din kasi akong kapatid na nag-aaral Ah. ng vet din. Inantay ko siya makagraduate at inilipat ko sa kanya yung mga customer ko. At nag-full time na ako dito sa okay. pag-aalaga ng isda. Mm-mm. Mahirap Okay, din. nung nag-full time ka dito sa isda, ano naman ang mga challenges mo? Ang number one kasing challenge sa akin dyan dati, di ba? Ano ang kailangan para kumita ka ng maganda? Kailangan, kung saan yung source ng pagkain, puntahan mo. Okay. Di ba? Yung Santa Feeds Corporation, nasa Lawang Bato pa yan dati. Mhm. Ang isa sa pagkain ng isda, carnivorous yan, nando sa Fishport, sa Nabotas. Fishport. So lahat na yun ay pinuntahan natin. Okay. At noong taong 1997, doon ako naging supplier ng feeds dito from Sante. Naging distributor ka na. Parang Yun, ganun. small distributor. Kasi ang feeds nung dati, doon sa garahe ko inilalagay sa bahay ko. maliit Doon pa ako bahay mo nagtitinda. nun? Wala akong tindahan, wala lahat eh. Oo. So, pagdating sa malalaking negosyante, malayo tayo kasi ito lang tayo, sila ito eh. Mm-mm. Pero siyempre, yun yung competition at naipagpatuloy naman. Mm-mm. At nung panahon na yon, yun nga yung sinasabi ko na 24 hours tayong kung kinakailangan hindi matulog. Nagtatrabaho. Hindi muna tayo matutulog at magtatrabaho. Pero hindi naman araw-araw. Pero madalas mangyari yun. Talaga, sir. Yun na yung pagkakataon na, uy, kumita ako ng ganito. Para ba nakaka-inspired na pagka palaging ganito, medyo maganda ang magiging profit. At doon nga, nag-start na akong bumili ng 1 hectare na lupa. Yan. Na kung saan ay sabihin natin na utang. May Okay. down kang konti, utang, na ang ating pangarap ay mabayaran. So, dinevelop ko, nung ma-develop ko, Mm. habang kumikita, hulog ng hulog. Ganun ang nangyari hanggang sa nakabilang 1 hektare, naging 2, naging 3, naging Hanggang naging 30 plus na. Dumami na ng dumami. Oo. Sir, noong time na na halos hindi ka matulog ka mo. Ah. Gaano katagal 'yon? Na tiniis mo 'yon? Taon yun, mga 5 years siguro yun. 5 years halos hindi ka natutulog. Hanggang year 2000 eh. So, 1997 ako naging supplier ng Sante. Mm. 1995 or 1996, ako, nangyari sa buhay ko yung gano'n. Nung bago-bago pa lang kami nagsasamang mag-asawa. Mm. At nung year 2000, medyo dito na ako nakatutok sa pispan ko. Oo. So, sinasabi mo sir, hindi madali ang yumaman. Ay, sa tingin ko, hindi rin na madali. Kaya ako naniniwala sa sinasabing destiny na pagka para sa'yo, Para sa iyo. pwede pa rin mapunta sa'yo kung gagawin mo. Di ba? Okay. So, Pero kahit para sa iyo, kung hindi mo gagawin yung part mo, hindi mo ay, mapupunta wala sa iyo. pa rin. Yun yung pagkakataon na minsan pag nagkukwento ako, Oo. baka minsan dumating yung swerte sa buhay mo, hindi mo namalayan, sayang lang. Nasayang. Yun lang yung pagkakataon ko na yung swerte dumaan sa buhay ko, Oo. pero wala akong sinayang. Okay. Talagang Sir, ginarap ko talaga. maraming tao na ganon, na dumating na yung swerte nila, yung pagkakataon nila. Hindi nila alam na pagkakataon nila yun. Hindi nila alam. Paano mo ba sila mabibigyan, sir, ng insights na para ma-identify nila na pagkakataon pala nila yung dumadating? Halimbawa, ito, ilagay natin sa negosyo yung palaisdaan. Okay. Kung ikaw ay may palaisdaan, siyempre, pagkakataon mo ng kumita. Okay? Ngayon, kung pagkakataon mo ng kumita, dahil may alaga ka, hindi mo naman Inalagaan. inaalagaan mabuti alaga mo, paano ka kikita ng maganda? Samantalang handyan na yung alaga mo, papakainin mo na lang, babantayan mo na lang. Kung hindi mo binabantayan, meron ka lang alaga doon, bahala na sila sa buhay nila. Hindi pwede yun. Oo. Yun yung sinasabi ko na kinakailangan sa pag-aalaga mo, may malasakit ka rin naman para ibalik din naman sa'yo yung pagmamalasakit na ibinibigay mo sa kanila. So yung the fact na nagkaroon ka na ng palaisdaan, pagkakataon mo na yon. So yung Pagkakataon iba, mo na. kung nagkaroon sila ng hanap buhay, pagkakataon nila. Pinabayaan pa. Oo. Yun ang sinasabi ko na yun na sana yung pagkakataon na pinabayaan, mawawala na rin yung pagkakataon. Ang tanong, uulit pa ba yan, yung mga ganung pagkakataon? Oo. Malamang, hindi na. Ay kung hindi na, wala na yung swerte Wala na na. sinasabi ko, di ba? So, saan nangyari sa buhay ko? Siguro, lahat ng swerte na dumating, nag-grab ko, kaya ito ang inabot natin. Okay. Sir, kailan mo naramdaman na, parang hindi ko na kailangang hindi matulog?
na pwede ka nang matulog dahil umuunlad ka na. Noong year 2001, 2002, yun na yung time na tingin ko medyo maayos na ang takbo ng Maayos buhay. na. At hindi na rin ako sumasama sa pagbiyahe ng mga pakain ng isda ko para ipakain dito. May mga tao ka na. Hindi na rin ako nanggagamot ng baboy noon. Ang aking trabaho na lang, every morning, pasyalan itong mga palaisdaan ko at subaybayan yung pakain ng mga hito ko. At siyempre, yung output niya, pag nagbebenta ka, bantayan mo rin. So doon naramdaman mo na hindi ka na parang trabahador, kundi ikaw na talaga yung totoong may-ari Totoong na may-ari. nagsusupervise. Pero pag makikita mo yung physical appearance ko, yung di ba madami kayo pinamimigay na mga long sleeve. Na sila Sante. Sila Sante. Manipis na yun, lumalabas na yung balahibo ko. So, nung yun ay manipis na, ganito nakahirap ang pinagdaanan sa akin ng t-shirt na ito. Ganito na karami suot ang ginawa ko rito. Ever since na maisusot ko, patungong pispan. So, gano'n na rin pala karami ang naging ruta ko para sa palaisdaan ko. Bakit naman pinatagal ni Sante? Bago ko bigyan ulit ng bagong t-shirt? Minsan yan, kung di ako nagkakamali, nung isang buwan, nung nakaraang buwan, sinuot ko uli Sinuot mo ulit? Sinuot ko ulit at okay pa kaya ka ako to. Pinagtatawanan ako ng aking asawa. Hindi na daddy bagay sa iyan. So, ang ibig sabihin, ganun kasi tayo tumanaw sa mga pinanggalingan natin na itong mga damit na ito yung mga alaala na kung paano ang putik, ang hirap, ang lahat ng pinagdaanan ko dito sa damit na ito ang lagi kong kasama sa pagpunta ko sa palaisdaan palagi. So, para bang binabalik-balikan mo yung mga pangyayari, yung mga ganun-ganon. Sir, kunento mo na lang, binabalik-balikan mo yung mga pangyayari. May mga instances ba na senti ka rin, yung nalulungkot ka o naiiyak ka doon sa pinagdaanan mo? Hindi naman ako nalulungkot, masaya ako sa mga pinagdaanan ko. Alam mo kung bakit? Doon sa lahat ng pinagdaanan ko, diyan ako pinatibay Di ba? Minsan yan, sabi ko sa sarili ko, sanay naman tayo sa wala. Ngayon naman nagkaroon ng konti. Palagay ko naman walang dapat na ikalungkot. Kasi ang dapat lang na maging malungkot kung ano na yung buhay mo dati, kung hanggang ngayon ganun ka pa rin. Pero ako naging masaya na rin sa buhay ko dahil marami ang nagtiwala sa aking tao. Okay. Naniwala sa kakayanan ko, naniwala sa mga sinasabi ko at magpahanggang ngayon, yun pa rin naman yung aking pinanghahawakan. Sir, ang tanong ko, bakit maraming taong nagtiwala sa'yo? Hindi ko naman masabing magandang lalaki. Pangit naman ako, di ba? Siguro yung kasi yung may mga taong yun ang katangian siguro na si Martin matinong tao yan, kung ano sinabi niyan yun ang nangyayari at ang pangako niya na pangako. Yung promise diba? May word of honor. Yes, word of honor lang naman na tayo mangutang kaibigan, pautangin muna ako ng 10,000 sa ganung buwan, babayaran kita. Pag sinabi mong babayaran kita, babayaran mo siya. Wala tayong sinira. In terms sa utangan, wala. Kung ano yung utang ko sa'yo, binayaran ko sa'yo. Kung ano yung utang na loob ko sa'yo, tinatanong kung malaking utang na loob yun. Ano ang sekreto mo, sir? Bakit ka nakapagpundar ng maraming ari-arian? Siyempre, unang-una, pagtsatsaga. Masinap na asawa pagdating sa pera. Yung kasi asawa ko na medyo matipid yan Talagang importante ang role talaga ng asawa. Pambili na ng Louis Vuitton yan. Ayaw pang bumili ng Louis Vuitton. Bumibili lang ng second hand sa kanto para mapag-aral yung mga anak, di ba? Kahit na mayaman na si madam, ano pa rin? Ano lang binibili niyan dati, pakanto-kanto lang. Ngayon kanto pa rin naman, kaya lang sa Hong Kong o sa kanto na ng Japan sa binibili. Ayan lang. Yun na yung pagkakaiba ngayon, pero sa kanto-kanto pa rin. Sa kanto pa rin, Ibig sabihin, hindi siya nagbago ng lifestyle. Pumunta nga lang siya ng Hong Kong. Inuutusan ko nga, magpariban ka, ayaw, di ba? Kita mo, kulot-kulot ang buhok. Ganun yun, di ba? Ewan ko lang dito sa kinakaharap namin kasi medyo, sabihin natin na medyo magastos. Okay. Sabi ko nga, kung hindi natin ito gagawin, hindi natin maipakikita sa bayan natin, yung will natin na ang gusto rin natin makapaglingkod at makatulong. Okay. Sir, ang tanong ko, naramdaman mo na kailangan mong tumulong sa mga kababayan mo dito sa Bustos. Ano ba ang importance o ano ang advantage ng isang katulad mo na nanggaling sa mahirap para magsilbi doon sa bayan? Ganito kasi yan. Ako galing ako sa hirap. So, dama ko yung hirap ng buhay. Okay. Di ba? Ngayon, bakit nagnais tayo maglingkod? Naging kapitan kasi ako, nakita ko mga pangilan at kahit pa paano, nakita ko naman na malaki ang naitulong natin. Okay. Naging ABC president ka. Ngayon, tayo ay sabihin na natin na sa tingin lemang unlad na, di ba? Sa sarili ko ng opinion, paano mo
sasabihin na ikaw ay maunlad na kung ang komunidad mo naman ay hindi mo iniintindi, di ba? Kasi ako, sa sarili ko, ang pamantayan ko, pwede ko sabihin ako successful na kung ang mga tao sa paligid ko ay successful din. Di ba? So, ano ang ginawa ko? Nag-start ako sa aking mga kapatid. Okay. Nagnegosyo sila. Siyempre, tayo ang partner noon. At ngayon naman success na sila. Naging barangay captain tayo. Ang aking tagline, tamang pagpaplano, tamang serbisyo, tungo sa pag-asenso. So nakita naman nila nung ako ay maging barangay captain, lahat ng mga pangailangan na ipundar natin. Ambulansya na maayos, nakapagpundar tayo. Lupa, natatayo ng mga covered court ng para basketball, laruan ng mga kabataan, nakapagpundar tayo. Merong mga lupa na i-donate sa atin nung tayo ay manungkulan. Tinayuan ko ng senior citizen building, tinayon ko ng daycare center. So, yun yung mga suporta ng mga naniniwala sa ating kakayanan. Okay. So, yung kasing may mag-donate lang, bihira na yan. Sa mahal ng lupa dito, bihira na yan. Pero nakita nila yung will ko na makapaglingkod. Hindi ko naman kaya. May mga tao sa likod na suporta para i-push mo. Kapitan yung mga gusto mong gawin para sa barangay natin. At siyempre, magtatapos na nga tayo ngayong 2022. Kung magkakaroon ng barangay election at ito kasi ay local ito na yung time na yung mga kasamahan ko naman na kapitan naniniwala rin naman sa kakayahan ko ay ipinupus tayo para makilahok dito at sana nga ay magtagumpay at maipadama pa rin naman natin sa buong bayan kung ano ba talaga yung goal natin sa buhay as nagsimula ka sa sobrang hirap medyo naging maayos ka at ngayon, heto na tayo. Kung tutuusin kasi at iisipin na ba, dapat ay kayo maging sigurista ka na. Iyan na yung buhay mo, di ba? Pero hindi naman tayo ganun. Ang gusto natin, i-share pa rin natin sa ibang tao, particularly dito sa bayan ng Busos, kung ano ba talaga yung dapat. At baka sakaling maging aspiring person nila tayo, malay mo, iba ang maging galawan lang. Yun lang naman yung ating mga mithi sa buhay. We hope for the best for you, sir. Nung dati kasi pagdating sa mga pag-aalaga ng hito, alam mo bang, na ako'y natutuwa eh. Ito yung feeds, oh. Pakita mo, Justin. Dito sa kabilang side. Ayan, oh. Dahil may pasan job kagabi. Papakita natin. Ayan, ito yung feeds dahil may pasan job kagabi sa Sir Dennis. Bumito ko magpakain sa kuwi doon. Para makita rin. Joke lang. Okay. Doon naman sa pag-aalaga ng isda. Okay. Yung kamukha niyan. Kung ako na-interview nyo na dati ay, di ba, diniscuss ko paano pag-aalaga. Ganun. At ako natutuwa, alam mo kung bakit? Mayroong nag-harvest ng hito doon sa Pampanga. Oh. Ano? Nung mag-harvest sila, ang galing nyo naman maghito. Ang galing nyo naman maghito. Saan ba kayo natutong maghito? Nanood kami sa YouTube ni Martin Angeles, yung taga Bustos. Natawa, yung humaharvest. Alam niyo kung bakit natawa? Kapatid ko yun eh. Ang sabihin, yun lang ang naging pattern nila. Kung paano mag-alaga ng hito. At successful na rin, mga matatagumpay na rin sila Sa video lang. Sa video lang. Okay. Kaya ako'y natutuwa rin sa mga pinalabas sa video dati. Parang twice na ako na-interview dito. At nag-work pala, kumbaga, pagdating sa negosyong pag-iisda, may natuto rin. I-improve na lang kasi ganun ho talaga yan eh. Kung ano yung nangyayari ngayon, maaaring iba na yung mangyayari sa darating na linggo. Di ba? Yun lang naman yung iniisip ko. At ako'y natutuwa dahil in terms of business, nakapagbahagi na rin tayo sa kanila. Hindi natin masasabi na hindi tayo nakapagbahagi dahil sinasabi nila na yung kung ano yung sinasabi ko sa YouTube, yun yung naging guidelines nila, yun yung naging guide nila. Na totoong pwede sila maging successful. Ayun. Sir, bigyan mo nga kami ng mga basic tips paano maging successful sa pag-iisda. Primarily for hito and pangasius. Okay. Siyempre, sir, maano ka dyan. Ang tingin ko para maging success yung pag-aalaga ninyo. Okay. Saan ba dapat magsimula yan? Okay. Una, tamang similya, yung good breeding niya. Di ba? Okay. Tama yun, dapat. Hindi dapat mali yun. Okay. So, kung kayo ay mayroong magandang similya, kinakailangan nyo rin siyempre, magandang palaisdaan, yung lokasyon. Tamang pagkukunan ng tubig. Okay. Tamang pwesto. At siyempre, kinakailangan may tamang nag-aalaga din. Okay. Ano po ang tamang location para sa hito? Ang tamang location para sa ito, siyempre natural, para makamenos ka, yung may pumapasok na tubig na nanggagaling sa mga
patubigan natin sa mga kanal, di ba? Mhm. Nauubra din namang may labasan na hindi ka rin gagamit ng pump. Okay. Yun ang typical o pinakamagandang lokasyon para sa Mm-mm. hito. Ano ito? Panggasyos? Panggasis din. Panggasyos din, oh. Siyempre, tamang pagkain din naman para Okay. mapalaki mo yung alaga mo. Mm-mm. Kaya nga, pagka yan ay susundan mo, ang kinakailangan lahat puro tama. At isa lang ang maiiba, kinakailangan may sipag at paniniwala. Di ba? Ilang na iba, kaya naman puro tamang pagkain, tamang similya, tamang lokasyon, Oo. tamang mag-aalaga. Oo. So, na-discuss mo yung tamang location. Ah. Tamang similya. Saan ka kukuha ng tamang similya? Eh, May mga nagbi-breed. may Ikaw mga- nagbi-breed ng sarili mo, di ba, sir? Ako nagbibreed ng sarili ko. Okay. Eh, So, ang advantage nun na ikaw nagbi-breed, alam mo yung quality talaga. yes, Oo. alam ko kung sa pagdating ka sa breeder, maselan ako. Aha. Maselan ako. Siyempre, pag maganda ang breeder, pwede maging maganda ang anak. Walang iniwan sa tao yan. Pag maganda ang genetics mo, Oo. siyempre yung anak mo maganda rin, di ba? Oo. Kaya nga lang, dito sa hito, hindi uso yung kinakailangan maputi o matangos ang ano. Hindi ganon. Iba ang quality ko pagdating sa pagpili ng breeder, di ba? Oo. Ang kinakailangan kasi sa kalabaw kasi, di ba? Ang kailangan para magtrabaho yan, malalaki yung mga buto, Oo. ang ulo niya ay ganito. Yun, dito sa hito, iba naman. Ano naman ang hinahanap sa ito? Pagka na lang merong mga gusto matuto, ituturo ako na lang na Okay. actual. Medyo mahirap po kasi ituro. Oo. Sabi So- ko nga, kung ano yung, ngayon kasi hanggang ngayon, mula 1993 ako nag-start na maghito. Ah. Yung iba kasi, sabihin na natin na 10 taon naghito, ang sinasabi lang, 10 taon na silang may karanasan pagdating sa hito. Di ba? Ang hindi nila alam, yung 10 taon na yon, inuulit-ulit lang nila kung ano yung karanasan nila ng una, inuulit ang pangalawa taon, pangatlo, pangat-apat, panglima, hanggang sa maka-10 taon na sila. Ah. Hindi ka mukha sa akin. Ang sabi ko, hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako sa hito. Bakit? Wala namang perfecto pa. May perfecto na baka pagsabi na ito na lahat ang 100% na kailangan natin. Wala naman na, di ba? So, up to now, hanapin mo yung best. Para scientist din, hanap ka ng best. Okay. Kaya sabi ko, until now, nag-aaral pa rin tayo pagdating sa hito. Yung po kasi binigay ni sir yung mga tips na doon sa grow out nung hito or panggasyos, pero doon sa breeding talagang complicated po 'yon. Pero sabi ni sir, pwede ho siyang puntahan kung gusto niyo talaga matuto, sir. Alam niyo Baka kung bakit, pwede mong ibigay yung alam niyo kung bakit complicated? Ah. Pag kasi sinabi kong ganyan sa panahon iba na pala, sabi ni Kapitan Martin, ganun ba't Eh, sa ba't blind, hindi? di ba? Kaya Okay. sabi ko, medyo komplikado. Oo. Unlike So, dun sa mga system na dapat natin gawin, almost pare-parehas. Kaya lang ito, yung grow out pare-parehas. breeding na ito. Pag sinabing breeding, puro halos scientist. Kailangan mo mag-upgrade lagi. mag-upgrade. Ganun, Okay. ganun na yung kaselan. Sir, malamang marami ring mga magkakagusto at sa nakakapanood sa'yo, saan ka ba nila makokontak? Kontakin niyo ako sa number na 0922 Mhm. 290 8998. May Facebook, ano ka ba? Page? Meron. Martin Angeles ang aking Martin Facebook Angeles. Hanapin niyo lang po sa Facebook. Okay. Okay. Sabi mo, ang tilapia ay 100 pesos. Ay, ang hito ay 100 pesos per kilo farm gate price. Okay. Ilang tonelada ang hina-harvest mo sa isang hektarya? Nag-harvest ako ng around 20 to 30 tons per hectare. So, magkano na yun? 30,000 times 100. Sir Dennis. Ilan yun? Ilagay mo sa minimum, 20 tons. Sa Okay. 100, that 2 million. 2 million. At yun ay sa loob ng ilang buwan. Around, para makumpleto mo yung dami na yun. Mm. Di ba sabi ko, aabutin niya ng mga 5 months, di ba? Mm-mm. Pag sinabi kong 5 months, hindi pa yun 100% harvest. Okay. Yung sinasabi siya, aabutin ng at least 7 to 8 months. 7 to 8 months. Para Okay. ma-complete harvest mo na yung sinasabi ko na yun. Maskira, sabihin mo na kahit isa na lang para madali yung computation, isang cropping ka na lang sa loob ng isang taon. At 2 million per hectare. Sir, At yun, times 30, ilan? 20 to 30 tons per hectare. At Okay. yun naman, nakukuha yun, nakukuha yung sinasabi ko na hindi yung direct na alaga doon. Okay. Galing yan dito, sa lugar na to, na ililipat mo sila, parang sorting.
Yung medyo malaki, pagsasama-sama. Hindi sabay-sabay mo, isang one-time, big-time na harvest. Hindi yung isang hulog yan hanggang sa mag-grow yan ang output niya. Kaya magtataka sila, ba't hindi na kayo makuha? Sabi nila, gano'n. Isa yun sa sikreto at marami pang sikreto. Marami pang dapat So, yung hito ho kasi merong fast grower, may slow grower. Yung slow grower, laging inaagawan niya ng pagkain na mabibilis lumaki. Kaya sila yung unang-unang na-harvest. Ngayon, ang technique diyan niya, di ba? Hulihin mo sila lahat, sorting mo sila. Yung ganun kalaki pagsamahin, yung ganun kalaki pagsamasamahin. So, mas effective yun. Para pare-parehas sila makalaki. Mas effective yun. So, ilang sort ka sa loob ng isang cropping cycle? At least 3. Mula fingerlings. 3 sorting. At least, yung sinabi mo na 7 months, pagdating ng 4 months, may harvest ka na. 4 months, may Tapos harvest. 5 months, may harvest may ulit. harvest 6 ka na. months, may harvest ulit. Okay. Sige, sir. Punta tayo doon. Ang laman po nito, Pangasius din. Pangasius din. Ganyan na yung ginawa ko, lugar-lugar na. Itong lugar na to, puro Pangasius. Pangasius na to. Yung lugar na, puro hito. Kasi maluwang naman na, ayaw ko na ng rumble-rumble. Opo, Yung opo. Pangasius din, may hito dito. Para yung management din, mas madali. Mas madali ang management. So, 2 million per hectare sa Ang hito. kailangan mo, Oo. kung magkano kita doon na lang kukumpute, di ba? Times ilang hektarya ang Sa ngayon, nasa hito mo? 33 yung aking, yung aking fish pan. 33 hectares. 33. Sa ilan doon ang hito, ilan doon ang Pangasius? 50%. 50-50. Adi, 15 na lang. So, 2 million times 15, 30 million. Diba siya? Gross, okay. Para naman, gross lang yan. Gross lang yan. Gross lang yan. Ganun kalaki puhunan. Ngayon, kung magkano kita, mag-alaga sila para matuwa sila. Huwag nang sasabihin. Huwag na natin sasabihin magkano kinita ni sir. Basta yung gross yung Mag-alaga 30 sila. million. Sa hito pa lang yun, plus Pangasius. Ang Pangasius, ganun din ang kita. Mas maliit. Medyo maliit. Kaya lang, Mas maliit. Mas less problem itong Pangasius. Ang Pangasius. Ito yung trabaho ng mga tamad. Ang Pangasius. Pag nailagay mo dyan na yan, pakain ka na ng pakain hanggang ma-harvest. Okay. Kung kukumpitin mo na lang, yung kailangan wala siya sumusobrang pagkain. Yun na lang. Medyo malaki talaga. So, paano mo minamanage yun, sir? Paano mo minamanage yung feeding in such a way na mamamaximize mo talaga yung feeds na pinapakain sa kanila? Meron tayong mga tao sa pispan na tinuturuan. Okay. So sila yung tinetrain natin para makasubaybay dyan sa araw-araw. Ito kahapon, inikot ko yan. Nakita ko sobra ang pakain. So in-adjust ko sila, tinuro ako ng tamang pagpapakain. Pero kung tutusin mo, kung titignan mo, kulang. Kumakain pa sila. Pero baka hindi niya makuha yung FCR niya. Dahil malakas yung kinain niya, base sa inila kanya, malugi ka. I Diba? see. Gaano ka-importante ang tamang FCR, sir? Aba, dyan ho Ang nakasalala. FCR is feed conversion ratio. Yung bang kinakain niya na feeds ay nako-convert niya sa katawan niya. Di ba, pagka tayo ay kumain ng sobrang dami, itataba ba natin agad yan? Hindi, itatain lang din natin yung sobra, di ba? Samantala kung tama sa katawan lang, sa kanila lalaki ng lalaki yan, di ba? Na walang sayang. Kaya hindi ka pwedeng mag-overfeeding. Dapat Magiging waste lang yun. waste yun at dahilan ng pagkalugi mo. Kaya pag sinabi mong nagbenta ka ng at least 2 million sa isang pond, sa isang hektarya, doon mo tatanungin, magkano ba kinita ko sa 2 milyon na pinagbentahan ko? Di ba? Hindi naman kasi kita yun. Pag sinabing 100 pesos per kilo, nagbenta ka ng nasa 2 million, hindi mo naman masasabing kita yun. Maaaring puhunan lahat yun eh. Di ba? Posibleng mangyari. Posibilidad talaga mangyari, di ba? Kasi hindi nga tama yung pag-aalaga. Kung mali yung pag-aalaga. O ngayon, sir, kung tama pag-aalaga, ilang % ang naiiwan dyan? Alagaan muna nila. Sila lang makasasagot sa tanong nila, di ba? Alam mo kung bakit? Ayaw sabihin ni Sir Gano sa Alam mo kung kayaman. bakit? Sabi Egado, kikita ng ganire. Ba't ako hindi kumita, nalugi pa ako? Okay. Di ba? Alagaan muna nila. Ngayon, ang isang number 1 na makapagpapa-inspire sa kanila dyan, ba't ako nag-umpisa sa isang butas na maliit? Ba't ka lumaki? Naging 2, naging 3, naging 1 hektarya at lumawak ng lumawak. Saan ba nagmula? Diyan din, di ba? Hindi ko naman ipagsisinungaling na kumikita. Kumikita naman talaga. Kaya para malaman mo yung kita, mag-alaga sila at pag tinus nila yung gastos, less do sa binenta, kung ano natira, yun ang kita. Pero pwede ka nilang maging mentor para kumita sila. Pwede naman.
ganun nakikita ko. Pagka misa kasi merong nagseseminar o ganito ang ating gagastusin dyan, ito ang magiging output, ito ang ating net income. Paano kung may namatay? Nasaan yung net income? Nabawasan na. Bawasan na. So, yung kasi mali bro, yung ating mga pinag-aaralan dito, pagdating sa Actual. PISPAN, talagang actual to. Oo. Di ba? Yun ang pinakatama. Mm-mm. Mag-alaga ka, pag binenta mo, tinipuhunan mo, Mm-mm. kung meron sumobra, yun ang net profit mo. Pwede na niya i-share yun. Sa hektarya, ganito alaga ako, nagkaroon ako net profit na gano'n rin. At pwede na rin niyang i-improve pagdating ng oras. Okay, sir. Ano po ang message mo doon sa mga nanonood sa atin? Marami ho kasing nanonood talaga sa agribusiness na kaya sila nanonood kasi naghahanap sila ng kabuhayan. Yes. Mga OFW, retiree, or bakit mga bata na mag-uumpisa ng karir, naghahanap po talaga sila. Kung kayo po ay nag-aalaga ng isda at kayo po ay nalugi, siguro po merong error. Di ba? So ano po ba yung error? Kamukha na sinabi ko kanina, tamang lugar para pag-alagaan, tamang tubig, pasokan at labasan, tamang nag-aalaga, at siyempre, suporta sa pagkain ang kailangan. Kung ang lahat po ng iyan ay ginawa ninyo at ang alaga ninyo binantayan nyo, wala akong nakikitang dahilan para malugi. Ngayon, yung sinasabi kong binabantayan, ito po nagpakain ng tao mo, sobra-sobra dahil pakain, nakakaunti naman ang kumakain. Isa po yan sa obligasyon ng may-ari na mabantayan yung kanyang alaga, mali yan. Di ba? At ang alam ko, sir, sa Sante, may mga programa kayo, yung parang mga seminar na sa ganitong edad, itong ang laki niyan, ganito lang dapat kaya niya. Yung FCR kasi, mas kinukompute nila, di ba? So, yun naman ay wala akong nakikita nga dahilan ng pagkalugay dahil naranasan ko naman at sabi ko, tayo ay nagsimula sa isang mahirap na pamilya, nagsimula tayo sa maliit na flaisdaan, pero ito na po yung narating natin. Maluwang na po ang narating natin yan. Nagtatanong sila kung may kita, sigurado po may kita. Ang tanong ay gano'ng kalaki, yun po ang hindi ko kaya sagutin. Yun po ay base sa sipag ninyo, sa dami ng aalagaan ninyo at sa galing ninyong mag-alaga, mag-manage. Okay, well said. Sir, maraming salamat po sa alam kong busy ka. Busy. Busy si busy. Busy si busy. Ay binigyan niyo kami ng chance na makakwentuhan kayo ulit. Thank you mga viewers sa inyong maiksing oras na panonood at kung meron po kayong question, wag po kayong mahiya na magtanong po sa inyong lingkod. Sir, maraming salamat Thank you po, sir. Apo.